Dear Kuya Ethan, magandang araw po sa lahat. Ako po si Nicole. Nagtapos po ako ng kursong BSIT sa CSU Carig noong taong 2007. Hindi na naka-attend si Arla noon sa graduation ko dahil nag-flight na siya papuntang Dubai upang magtrabaho sa isang hotel doon. HRM ang tinapos ni Arlan at siya ang boyfriend ko noon pang second year college ako. Fourth year na siya noong maging kami. Pero sa CSU siya nagtapos. Ang pag-alis ni Arlan ang dahilan kung bakit hindi lubos ang saya noong graduation ko. Hindi lang dahil sa tuluyan na siyang mapapalayo sa akin, kundi dahil nasa Dubai din ang babaeng itinuring kong karibal sa puso ni Arlan. Siya si Thea. Maganda ang mukha at pangangatawan ni Thea, ngunit kulang siya sa talino. Kaya nga, domestic helper ang nakuha niyang trabaho sa Dubai. Pero kung pagmamasdan mo ang mga litrato ni Thea sa kanyang Facebook account, hindi mo masasabing domestic helper lamang siya. Doon, maporma siya at magaling pumose sa mga litrato niya. Mas iisipin mong isa siyang fashion model kesa katulong ng Arabo. Maganda si Thea. At kahit hindi sabihin ni Arlan sa akin, ay alam kong magkikita sila ni Thea sa Dubai. Ayaw ko mang isipin ang magselos at magduda, ay nararamdaman ko naman talaga yun sa puso ko. Third year college ako nung ako ang piliin ni Arlan at hiniwalayan niya ng tuluyan si Thea. Mas maganda at mas sexy si Thea kaysa sa akin, kaya alam kong nainsulto ng sobra si Thea. Dahil ako nga ang pinili ni Arlan. Magkababayan kaming tatlo, pero magkaiba kami ng barangay. Katabi ng barangay namin ang barangay ni Thea. Samantalang ang kina Arlan ay sa sentro. Kami ni Thea sa iisang school nagtapos nung high school. Magkabatch din kami at sa unang pagkakataong makita ko si Arlan ay magkasama sila ni Thea sa bayan. Pista ng bayan noon. Nakasalubong namin sila sa park at napatitig sa akin si Arlan noon. At saka ngumiti. Hindi ako ngumiti dahil nakatingin din sa akin si Thea. Hindi kami magkakilala personally ni Thea. Pero kilala ko siya. Kasi madalas siyang sumali sa mga beauty contest sa school at madalas siyang ma-runner-up lang dahil nga sa kulang siya sa talino. Lagi siyang bumabagsak sa question and answer portion. Ilang beses ko pa hong nakita si Arlan sa bayan. Hanggang sa noong bagong sampa ako dyan sa Tugigaraw, noong college na ako. Bigla na lang dumaan si Arlan sa harapan namin. Naka-shorts lang siya nung gumabi. Natanaw namin siya sa katabing boarding house. Yun pala, neighbors kami. Third year na si Arlan noon. At ako'y first year pa lamang. Pero nung maligaw siya, unang tinanong ko sa kanya ay kung hindi na sila ni Thea. Ang sagot naman niya, manliligaw na ba naman ako sa'yo kung may girlfriend ako? Napatitig ako sa gwapong mukha ni Arla noon. Nakaramdam ako ng tiwala sa kanya. At hindi nagtagal, nung ako'y second year, sinagot ko na. Sina Belia,
Christy at Mona. Ang mga ka-boardmate ko o mga ka-roommate ko sa boarding house. Noon sila ay may kanya-kanyang boyfriend na noon at masyado silang liberated. Madalas kong marinig ang mga kwentuhan nila tungkol sa pakikipagtalik nila sa mga boyfriends nila. Madalas magbiro si Mona. Ay huwag kayong maingay, may bata nakikinig. Ako ang pinariringgan noon ni Mona. Kahit na halos magkakaedad lamang kami, may nagawa ang pagiging liberated na mga ka-roommate ko kung bakit naibigay ko na rin ang sarili ko kay Arlan ng 4th year na kami. Isa pa, madalas niya akong biruin noon. Kapag kinukulit niya ako, kapag di ko daw siya pinagbigyan, baka daw matukso sa iba. Sabi ko naman, di matukso ka lang. Ibe-break naman kita. Sabi ko yon, pero ang totoo, ayaw ko siyang mawala sa akin. Kasi mahal na mahal ko na siya. Kaso isang araw, kinumpronta ko siya. Kasi madalas siyang busy sa pagte-text. Tinanong ko kung sino ang ka-text niya. Barkada daw, yun ang sabi niya. Pero nung magkaroon ako ng pagkakataong mahawakan ng cellphone niya, nabasa ko ang mga messages. Mula sa isang tao na ang pangalan sa phone book niya ay XT, letter X at letter T. Binasa ko din ang mga sent messages niya. Doon ko nalaman na si Thea ang ka-text niya. Kinumpronta ko siya at umamin naman siya na si Thea ngayon. Pero sabi niya ay friend na lang daw sila. Friend na lang daw ang turing niya kay Thea. Pero si Thea daw ay nagpaparamdam ng higit pa sa friends. So inawi ko siya. Masyado yatang masasakit ang mga nasabi ko sa kanya. Kaya't nag-walk out siya noon. Ilang araw na hindi niya ako kinakausap o tinetext. Nahirapan ako at nagsisi. Kaya ako ang unang nakipagbati sa kanya. Noon na rin siya humirit sa gusto niya na maangkin ako. Handa ko na siyang pagbigyan noon. Pinagpangako ko siya na kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Nangako nga siya, Kuya Ethan. Kaya pinagbigyan ko na. Naramdaman ko naman na mas naging malambing at mapagmahal si Arlan mula nung ibigay ko ang sarili ko sa kanya. Lalo na nung nagtatrabaho na siya. Tuwing sweldo niya, kumakain kami sa labas at kung ano-ano ang mga nireregalo niya sa akin. Kahit na wala namang okasyon. Kaya lang, alam ko na nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Thea. At yun ang nakakasakit sa aking damdamin. May isang pagkakataon kasi ng 4th year college na ako. Magkasama kami ni Arlan sa plaza ng Tuguegarao nang makasalubong namin si Thea. Kay tamis ng ngiti at pagbati ni Thea. Samantalang si Arlan, halatang alumpihit at hindi komportable. Nung panahong yun ay nagtatrabaho na rin si Thea. Base yon sa kanyang uniform. Magkabatch lang kami ni Thea. At alam kong hindi siya nagpatuloy ng pag-aaral. Hanggang sa ako mismo ang nakakita sa kanila. Nung araw na sabi ni Arlan ay nag-aayos daw siya ng NBI at passport niya. Nakasakay naman ako sa tricycle noon. Galing ng sentro papuntang CSU Carig. Nakita ko sila sa waiting shed.
Malapit sa shed, magkasama sila. Agad kong tinext si Arlan noon habang malakas ang kabog ng dibdib ko at nerbiyos. Ang sabi niya, nagkataon lang daw na nagkita sila ni Thea dahil nag-aayos din daw si Thea ng papers niya papuntang abroad. Hindi na ako nakipagtalo pa noon, pero hindi naalis ang duda ko. May namamagitan pa rin talaga sa kanila. Hanggang sa nalaman kong nakaalis na nga si Thea papuntang Dubai noong buwan ng Nobyembre. Buwan ng Enero, naisipan kong isearch ang Facebook ni Thea. Noon ko nakita ang kanyang mas bumonggang personalidad. At sa mga friends ni Thea sa Facebook, kabilang doon si Arlan. Isa sa mga picture ni Thea, marami ang comments. Isa si Arlan sa mga nag-comment. Ang sabi ni Arlan, "Wow, wag masyadong magpaganda. Baka dumugin ka ng mga Arabo." Ganon ang comment ni Arlan. Sa comment na yon, halatang undertone ng worry at saka praise, pag-alala at papuri. Nasaktan ako at nag-alala. Pero tanggap ko rin, deserving ni Thea ang papuri. Dahil talagang lalo pa siyang gumanda at pumorma. Kahit na domestic helper lamang siya sa Dubai. At yun nga, nung sumapit ang graduation ko sa college, ay siya namang alis ni Arlan papuntang Dubai din. Masaya na sana ako noon kasi nga graduation ko. Kaso, nabahiran yun ng lungkot at kawalan ng katiwasayan sa isip. Dahil alam kong sa Dubai ay magkikita at magsasama sina Arlan at Thea. At kung ikaw nasa kalagayan ko, Kuya Ethan, mapapanatag ka ba? Nahihirapan akong ipasok sa trabaho ang tinapos kong kurso. Nabakante ako ng 3 buwan after graduation. Hanggang sa nung dumating ang ate ko galing ng Qatar. Naisipan niyang magbukas ng internet cafe na siyang ipinamahala niya sa akin. Iilan pa lang kasi ang internet cafe dito sa amin. At malapit pa kami sa high school. Kaya naman, naging maganda ang kita. Nung araw-araw na akong nakakapag-internet, ay lalo nang sumasama ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ang mga Facebook ni na Arlan at Thea. Lalo na kapag binasa ko ang mga comments. At tanga na lang ako kung hindi pa ako magdududa na mayroong namamagitan sa kanilang dalawa. Madalas ko na ring machat si Arla noon. Kapag gabi, ay panay pa rin ang daldal niya tungkol sa kanila ni Thea. Kung minsan ay nababadtrip sa akin si Arlan dahil puro daw ako duda. Wala daw akong tiwala sa kanya. Pero ang pinakaayaw kong sinabi sa akin ni Arlan ay yung nai-insecure daw ako. Yon ang mga eksaktong salita niya. Maghanap ka rin ng matinong trabaho dyan para tumaas ang tingin mo sa sarili mo. Insecurity lang yung nararamdaman mo kay Thea eh. Ganon ang eksaktong salita ni Arlan sa chat noon. Nabigla ako sa pagkabasa ko nito. Pero nagawa ko siyang sagutin. Ang sabi ko naman, ako? Mai-insecure kay Thea? Katulong ng mga Arabo kainggitan ko? Hello? Naghintay ako ng reply ni Arlan sa message ko. Pero biglang nawala ang kulay green
na indicator na ibig sabihin ay offline na siya. Natawa ako nung una dahil bigla siyang nag-offline. Pero kasunod ng tawa ay sakit sa damdamin ko. Pakiramdam ko na insulto mismo si Arlan dahil sa sinabi ko tungkol kay Thea. At bakit naman siya may insulto? Bakit siya masasaktan? Kasi nga 'di ba? Mahal niya sa Thea. Yun lang yun. At kalakip din ng damdaming yun ay ang pag-amin ko sa kalooban ko. Sa katotohanang insecure nga ba ako kay Thea? Ang sagot ko, oo. Aminado ako. Insecure nga ako. Nung sumunod na taon, dumating din ang panganay naming kapatid na si Kuya Arman na galing naman sa Bahrain. At agad ding nagnegosyo ng paggawaan ng steel truss at steel window na siya ngang naging trabaho niya sa Bahrain. Kaya't hiningi niya sa parents namin na ibenta na ang agricultural land dun sa baryo namin. Nagkapera kami doon ng malaki dahil hinati sa 5 ang pinagbentahan ng mga lupain. Nag-iisip na rin ako noon ng negosyo na pwede kong i-investan ang perang naparte ko sa lupa namin. Kaya lang, biglang dumating si Mona na dating kaibigan at ka-boardmate ko at nanghingi siya ng tulong pinansyal dahil malapit na raw siyang mag-flight papuntang Macau. Hindi ko naman siya tinanggihan. Lalo na't kilala ko ang ugali ni Mona. Kahit nung nag-aaral pa kami, ay madalas siyang nagkukulang sa allowance. At lagi-lagi ko siyang pinahihiram ng pera. Pero binabayaran din niya sa araw na ipinangako niya. Nakalis nga si Mona papuntang Macau. At makaraan lang ng kulang 1 buwan ay na-chat ko na rin siya. At okay na raw ang estado niya. Doon, nangako siyang magbabayad. Makaraan ng 1 pang buwan, ipapadala lang daw niya yung pera sa akin. Natuwa din ako sa mga litrato ni Mona sa kanyang Facebook. Parang biglang nagbago din ang personality niya. Nag-level up. Naisip ko tuloy noon, parang nakaka-improve yata ng personality ang mag-abroad. Ang laki kasi ng pinagbago ng itsura ni Mona. Dati, simpleng-simple siya. Pero nung nasa Macau na, naging fashionista na rin. Nung magka-boardmate kami ni Mona nung college, nakakalabas lamang siya ng bahay nang nakatsinelas lang. Pero sa mga pictures niya sa Facebook, nakaboots siya at iba't ibang boots pa. Ganon din si Thea. May gustong-gusto akong picture ni Thea. Yung naka-red na blouse na may mga ruffles tapos naka-shirt. Naka-skirt ng black at red na checkered. Then naka-black boots din. Ang ganda niyang pagmasdan. Walang comment si Arlan sa picture na yun ni Thea. Pero kasali siya sa mga nag-like. Bitter ulit ako nun. Kasi sa lahat ng mga pictures ko sa Facebook, kahit isa, walang nilike si Arlan. May mga comments sa pictures ko, pero ni minsan hindi siya nag-like. Sabay bakit? Bakit naman kasi siya magla-like sa mga pictures ko? Wala namang kakaiba sa mga yon. Pero naisip ko rin, siguro kapag nasa abroad na rin ako, baka sakaling i-like na rin ni Arlan ang mga pictures ko. Well, naisip ko lang, ano kaya kung kaya kong mag-abroad?
Hindi ko pinangarap ang magtrabaho sa ibang bansa. Pero bakit nga ba hindi ko subukan? Total, may pera naman ako. Hindi naman ako hihingi sa parents ko ng pang-abroad ko. Hanggang sa magdesisyon ako at ang sabi ko sa sarili ko, okay, sige, try ko din. Yun ang conditioning ng isip ko sa pag-abroad. Ang conditioning ng isip ko sa pag-abroad ay hindi masyadong malakas. May takot kasi ako. Paano kung nabisit ang amo ko? Paano kung abusuhin ako? Paano kung mahirapan ako at puro sama ng loob ang dadanasin ko doon? Takot ako sa mga ganito kasi hindi ako nasanay. Masyadong naging normal ang pamilya ko at wala masyadong pagsubok sa amin. Naiwasan ko rin na masaktan nung high school ako dahil hindi naman ako nakipagrelasyon kahit na kanino. Masasabi ko nga na naging boring ang buhay ko lalo na ng high school ako. At medyo nagkaroon lang ng kulay nung college nga ako dahil kay Arlan. Gwapo si Arlan, ka-listener. Pwede talaga siyang pangarapin at aminado ako na pinangarap ko siya. Mula ng unang pagkakataong makita ko siya sa bayan na magkasama sila ni Thea noon. Yun din ang unang pagkakataong makaramdam ako ng inggit kay Thea dahil sa gwapong boyfriend niya. Hindi lang kasi basta gwapo si Arlan eh. Astig pati ang titig at porma. At kapag ngumiti, siguradong kikiligin ka at tatamaan ka. Kaya nga na-inlove ako ng sobra kay Arlan. Kaya naging selosa at possessive ako. Kaya ayoko siyang maagaw ng iba kahit na mas maganda pa sa akin ang karibal ko kahit pa si Thea. Agad kong inasikaso nga ang NBI at passport ko. Nagawa ko ang dalawang yon sa 2 araw din. Kailangan ko lang maghintay ng 3 linggo para sa passport. Nakakaramdam ako ng excitement noon. At sa paghihintay ng passport ko, ang plano ko, kapag nakuha ko ng passport ko ay bibili ako ng plane ticket tsaka ako pupunta ng Macau. Pwede daw ang ganun ayon kay Mona noon. Ganun daw ang ginawa ng mga nakilala niya sa Macau. Kaso 4 na araw bago ko makuha ang aking passport ay nagchat kami ni Arlan sa Facebook. Hindi ko sinasabi sa kanya ang tungkol sa plano kong pag-abroad. May mga bagong picture si Arlan noon. Napansin ko ang group picture nila. Sa bandang dulo ng bahagi ng picture, may babae pero hindi buo ang katawan at parte ng palda lang ang nakuha sa picture na yon. Pero yung bracelet na pink sa kamay at yung palda na yon, pamilyar sa akin, si Thea yon. Tinanong ko si Arlan kung nagkakasama sila ni Thea sa Dubai. Ang sagot niya, hindi pa. Sinabi kong may nakita akong group picture nila na magkasama sila. Bigla siyang nag-log out pero bumalik din kaagad at saka nag-reply. Oh sige, aaminin ko na. Nagsasama kami ni Thea dito. Pero may mga kasama kaming iba. Bakit kailangan mong magsinungaling? Tanong ko. Aamin ka lang pala kapag nahuhuli ka na? Dahil mahirap kang umunawa. Dahil iba ang umaandar dyan sa utak mo. Ganon ang reply niya.
At least, tama ang andar ng utak ko. Alam ko na may ginagawa kayong milagro dyan ni Thea. Nako, bahala ka kung anong gusto mong isipin. Masyado ka kasing insecure. Noon pa lang ay iniisip ko na makipag-break kay Arlan, pero natakot ako. Sa totoo lang, hindi lang naman ako ang babaeng pinagtataksilan ng boyfriend eh. Kaya kong tanggapin na may iba ang boyfriend ko, kahit masakit. Pero ang isipin na hindi na kami, yung wala na kami, yon ang hindi ko kaya. Naisip ko baka nga, tama siya. Baka masyado lang akong insecure. Baka kailangan kong itaas din ang aking self-esteem. Kailangan ko ring patasin ang self-confidence ko. Nung makuha ko ang passport ko, ay nagpaalam na ako sa parents ko. Sinabi kong magbabakasyon lang ako sa Maynila, kasama ang mga kaibigan ko doon. Hindi nila alam na bumili na ako ng plane ticket papuntang Macau. Pero bago ang flight ko ay magandang usapan namin ni Mona na sasalubungin niya ako sa airport. Nakahanap na rin daw siya ng titirahan ko habang naghahanap ako ng trabaho. Hindi na raw kasi pwede sa tirahan nila kasi punong-puno na sila. First time kong sumakay ng eroplano nun. Kaya't malakas ang kabog ng dibdib ko. Pero nung nasa itaas na, nang tumanaw ako sa bintana at nakita ko ang mga bagay na napakaliit lamang kapag ikaw ay nasa taas. Doon ko palang naramdaman ang pagtaas ng self-esteem ko. May konti na yung pakiramdam na parang nakaangat na ako. Nagkaroon na ako ng self-confidence. Sa airport pa lang ng Macau ay nagpapalit na rin ako ng pera. Gaya ng usapan namin ni Mona ay magtataksi ako mula sa airport papuntang San Malu Park. At yun nga ang ginawa ko. Kaagad nga ako nakita ni Mona noon. Kamangha-mangha ang kanyang kasuotan. Ibang-iba na talaga ang aura ni Mona. Nag-level up na siya ng sobra-sobra. Kumain kami sa isang restaurant. Libre niya. Pagkatapos ay hinatid niya ako sa isang transient house kung saan ako tutuloy. 6 kami sa kwarto sa transient at puro Pilipina ang mga kasama ko. Lahat sila ay nagsisipaghanap pa rin ng trabaho. Si Marie ang naging mabait sa akin at kinabukasan isinama niya ako sa isang agency kung saan ay may natimbrahan siyang naghahanap ng mga trabahador. Minalas kami ni Marie nung araw na yon. Nasa mahigit 300 ang nag-apply. Ngunit 100 lamang ang pinabalik para sa final interview, kung saan 30 lamang ang makukuha. Unang araw pa lang noon ng job hunting ay nahirapan na ako. Matinding tiyaga at pagtitiis ang kailangan sa paghihintay ng pila. Sa totoo lang nakakarindi. Kinagabihan, sinundo ako ni Mona. Ipapasyal daw niya ako sa putol. Ang putol na tinatawag nila ay yung simbahan. Simbahang Katoliko na pangharap na dingding lang ang natira. Tourist attraction yun sa Macau, St. Paul Cathedral. Yun ang tawag doon nung buo pa. Maraming Pinoy nagja-jamming, nagiinuman. At doon ko nakilala ang iba pang mga bagong kaibigan. Kinabukasan ay naghanap ulit kami ni Marie ng trabaho. Naglibot kami sa mga hotels at casinos at mga agencies. May isang agency na naghahanap ng mga domestic helper. Hindi ko na yun pinatulan.
Pero si Marie, pumila. Desperado na raw siyang makapagtrabaho dahil malapit na mag-expire ang kanyang tourist visa. Kaya inawanan ko siya sa agency. Naglakad-lakad akong mag-isa nang may isang lalaking bumunot ng isang bagay sa kanyang wallet. Nasa likod niya ako nun at nakita kong may nahulog ng pera mula sa wallet ng lalaki na hindi niya napansin. Pinulot ko ang pera at saka ko tinawag. "Hey mister, your money fell." Sigaw ko sa kanya kasi iniisip kong hindi siya Pinoy. Kasi matangkad siya. Pero paglingon niya ay nakita ko ang mukha niya. Moreno siya, singkit at cute. "Pera mo nahulog," sabi ko. Ngumiti siya at tunay nakita ko ang magaganda niyang ngipin. Kasabay ng pagliit lalo ng mga mata niya. Kaya lang napansin kong parang may luha sa mga mata niya na mabilis niyang pinunas at saka tinakpan ng ngiti. "Salamat ha," sagot niya. Nginitian ko siya. Pero hindi naalis ang pagtataka sa isipan ko kung bakit kaya siya lumuluha. Hindi ko naman tinanong kasi noon ko lamang siya nakilala at nakita. "Naghahanap ka rin ba ng trabaho?" Tanong niya. Tumango ako. "May pupunta na akong recruitment. Baka gusto mong sumama?" Tanong niya. "Oo ba? Yun naman ang hanap ko eh." "O sige, sasama kita." "Ako nga pala si Dario." Pakilala niya. Lumen. Tawagin mo na lamang akong Lumen." Sabi ko, "Lumen. Yun ang pangalan ko." Sabay abot ng palad niya. Pagkatapos nun, ay masaya kaming naglakad papunta sa sinasabi niyang agency. Napaka-presko ng amoy ng kolon ni Dario at hindi ko maipaliwanag kung bakit ganon kagad kagaan ang loob ko sa kanya. Pumila nga kami ni Dario sa agency pero kami ang pinakahuli bago nag-close ang listahan ng registration. Ibig sabihin nun ay napakahabang oras na naman ang hihintayin ko. Nakasimangot lahat ng nadatnan namin sa waiting area. Pero kami ni Dario ay nakangiti, masaya, at nagtabi kami sa upuan. Tsaka nagsimulang magkwentuhan pa. Nagulat ako nung sabihin ni Dario na taga Cagayan siya. "San sa Cagayan?" Mabilis kong tanong. "First District sa Kawayan." Sagot niya. "San yun?" "Bakit? Nakarating ka na ba sa Cagayan de Oro?" Noon ay natawa ako. Cagayan de Oro pala. Akala ko Cagayan Valley. Kasunod naman nun ang sunod-sunod na tanong ni Dario tungkol sa Cagayan. At sinikap ko namang masagot lahat. Walang tigil kami sa kwentuhan. Tanungan, tawanan ng mahina, hanggang sa noong makaramdam kami ng gutom. Sinabi niyang sabay kaming kakain pagkatapos ng interview. Kaso bago palang marating ang pila namin, ay sinabing balik na lang kami bukas. Pasado 7:00 na ng gabing noon. Nang makalabas kami ng agency, pumasok kami sa pinakamalapit na restaurant at kaagad lumapit ang isang waitress sa amin. Kinuha ang aming order. Ilang sandali pa'y
Isa pang nakangiting waitress ang lumapit sa amin. May nahanap na ba kayong trabaho? Tanong niya. Obviously, Pinay din siya. Wala pa nga eh. Si Dario ang sumagot. May dinukot ng babae sa bulsa niya. Isang maliit na piraso ng papel ng address. Yon ang nakasulat doon at sa likod ay mayroong signature. Makakatulong sa inyo yan, sabi niya. Tsaka umalis sa harapan namin. Inabot sa akin ni Dario ang papel. Ngunit binalik ko sa kanya. Ano, punta natin? Tanong niya. Oo, maaga pa naman eh. Sagot ko. Dahil sa totoo lang, parang ayokong matapos yung araw na yon na maghihiwalay kami kaagad ni Dario. Yung tipong kahit saan niya ako isama, ay sasama ako. Okay, sige. Punta natin. Pagkain natin. Nakangiting sabi niya. Napakahirap alisin ang tingin sa mukha ni Dario kapag nakangiti siya. Hindi ko maintindihan ka-listener. Pero unang kita pa lang namin ay talagang namagnet na ako ng kagupuhan ni Dario. Pinuntan nga namin ang address sa papel. Kabisado na ni Dario ang Macau dahil pangalawang balik na raw niya ito. Nung una daw talaga ay nagturis lamang siya. Pero pangalawa ay bumalik na siya. At ayon sa kanya, gusto niya na magtrabaho na. Para malibre daw kami ng pamasahe ay nagtungo kami sa pier. Sa pier ay may mga shuttle bus papunta sa mga hotel at casinos. Libre ang sakay. Ganun nga ang ginawa namin. Tapos, bumaba kami sa Venetian Macau, kung saan malapit daw ang naturang address. Naglakad pa kami hanggang sa marating namin ang lugar. Nagtanong-tanong na lang kami sa mga tao hanggang sa nasa harap na kami ng nasabing building. May nakatambay na dalawang lalaki sa pinto. Isang Chinese at isang Pinoy. Ipinakita namin ang maliit na papel sa kanila. Agad nagtanong ang Pinoy. Ilang araw na kayo dito? Sumagot si Dario. Ako, 3. Siya, 4. O sige, pasok. Sagot ng lalaking walang kangiti-ngiti. Pumasok nga kami. Pagpasok namin, ay pumasok ang lalaki sa isang kwarto. Paglabas niya, isang matandang babaeng Chinese ang kasama niya. Mukhang Chinese. Well, akala ko Chinese kasi singkit at nakaputi. Pero Tagalog pala. Nagpakilala siya. Siya daw si Mama Weng. Ilang minuto siyang nagsalita. Pagkatapos nun ay nagtanong siya. O ano, papasok kayo o hindi? Nagtinginan kami ni Dario. Ano, gusto mo? Tanong niya. Ikaw, gusto mo? Tanong ko naman. Oo, gusto ko, sagot niya. Sige, di gusto ko na rin, sagot ko noon. At tumayo na si Mama Weng. Sinanyasan niya ang lalaki. Sumunod kami sa lalaki. Malawak ang bahay. Ang lalaki ng mga kwarto, salas, dining room, kusina. Kapansin-pansin ang halos buong dingding ang laki ng poster ng mga tao sa wall ng salas at saka dining room. 10 tao ang laman ng poster at namumukhaan ko yung isang babae doon sa poster. Siya yung babae na nagbigay sa amin ng address. Itinuro ko yung kay Dario at sabi niya, kanina pa raw niya yun napansin.
Paglabas namin ay garahe na at mayroong 4 na sasakyan. Sumakay kami doon sa isa. Tinanong ng lalaki na nagpakilalang si Kuya Edgar kung saan kami pupunta. Sinabi ni Dario ang mga transient namin at kabisadong-kabisado ni Kuya Edgar ang direksyon at daan. Pagdating ko sa transient, wala si Marie. Agad daw sinundo ng amo niya dahil natanggap siya bilang domestic helper. Ako naman ay kinuha ko lahat ng gamit ko. Pagkatapos ay bumalik ako sa sasakyan at kina Dario naman doon kami tumungo. Kinuha din lahat ni Dario ang mga gamit niya sa transient nila. Bumalik kami sa bahay ni Mama Weng. Pareho kaming tahimik ni Dario sa sasakyan. Nawala na mangiti sa labi namin dahil sa totoo lang, may duda sa isip ko. May takot. Kung ako lang siguro mag-isa ang kausap ni Mama Weng at inimbitahang tumira sa kanya, hindi ako papayag. Kaso kasama ko si Dario. At ewan ko kung bakit ganun kalaki ang tiwala ko kay Dario. Kahit na bagong kakilala ko lang siya. Pero naisip ko din, hindi lang yun dahil sa tiwala, kundi dahil sa gusto ko talaga siyang makasama pa. At pagpasok namin sa bahay ni Mama Weng, dala ang mga gamit namin, inakay kami ni Kuya Edgar sa isang kwarto kung saan nakinuhanan kami ng litrato at kinuha din ang cellphones namin. Pati ang laptop ni Dario, kinuha din. Bawal daw ang communication gadget sa bahay. Pagkatapos nun, ay lumabas kami, papunta naman sa salas, kung saan ay nadatnan na namin ang ilang babae at lalaki. Binati nila kami. Welcome housemates. Halos chorus nilang bate. Nagtinginan kami ni Dario. Isa lang ang tumatak sa isipan ko matapos kong marinig ang salitang housemate. Big Brother house? Lahat ng babae sa iisang kwarto matutulog. Ang lalaki din sa iisang kwarto din. Tulong-tulong sa lahat ng gawain sa bahay ni Mama Weng. At may 4 na oras na duty sa trabaho sa lahat. Pero hindi yun regular o contracted na trabaho. Parang OJT lang, kapalit ng pagtira sa bahay ni Mama Weng. Nung dumating kami sa bahay ni Mama Weng, ay 19 pa lang kami. 20 daw dapat sabi ni Mama Weng, kulang pa ng isang babae. Nung bago kami matulog, ay pumasok ang isang matandang babae na naka-makeup at tinawag ako. 5 in the morning duty ka sa Emperor Palace. Don't be late, sabi niya sa akin. Napawaw ang mga kasama kong babae. Sa kanila ko rin nalaman na ang Emperor Palace pala, hotel and casino, ay pagmamay-ari ni Jackie Chan. Sinikap kong matulog noon. Bawal na kasing lumabas ng kwarto kapag alas 9 na ng gabi, liban sa mga magjo-duty. Naisip ko si Arlan. Oo, naisip ko siya. For the first time, mula nang nasa Macau na ako, noon lang siya sumingit sa isipan ko. Naisip ko siya kasi alam kong sa hotel din siya nagtatrabaho sa Dubai. At ako naman ay magtatrabaho na rin sa hotel. Wala nga lang bayad. Kinaumagahan alas 4 pa lang ay gumising na ako at nagluto ng almusal. Nadatnang ko ang isang lalaking housemate din na nagluluto rin. Tulungan mo na lang ako. Magluto na lang tayo ng breakfast para sa lahat, sabi niya. Siya si Norwin na ayon sa kanya ay taga Manila. Marami siyang nilulutong breakfast for everybody. Pagkakain namin ni Norwin ay naligo na kami. Kami
ang sabay na magjo-duty ng alas 5. Pero sa ibang hotel siya. 15 minutes before 5 ay nagtawag na si Kuya Edgar na driver na siyang maghahatid sa amin ni Norwin kung saan kami magtatrabaho. Walang bayad ang trabahong yun, pero naging excited ako, lalo na nung pinasuot na rin ako ng uniform bilang housekeeper ng hotel ni Jackie Chan. Madali lang ang trabaho. Inimagine ko nga ang sarili ko na parang si Jennifer Lopez sa kanyang pelikulang Made in Manhattan. Maglilinis lang ng mga kwarto ng mga nag-check-out na customers. 3 tao per kwarto. May isang baguhan. Ako yon, may trainee at isang datihan na siyang tagamando. Natapos ang 4 na oras ko sa Emperor. Bitin kasi parang hindi ko man lang namalayang lumakad ang oras. Pagkatapos ng duty, gaya ng rule, ay pwedeng maghanap ng trabaho pagkatapos ng duty. Pwedeng lumabas at maghanap ng ma-applyan na trabaho. Pero kailangan bumalik bago mag-alas 5 ng hapon. Yun ang isa sa mga rule. Naglakad-lakad akong mag-isa noon, pero parang may namimiss ako. Si Dario. Ang kulon niya, ang ngiti niya, ang boses niya, at higit sa lahat, yung kasama siyang naglalakad sa lansangan ng Macau. Yon ang namimiss ko kay Dario. Parang nasa Big Brother house nga kami. Ganun ang lagay. Ang pagkakaiba lang ay nakakalabas kami after the duty sa kanya-kanyang trabaho. Ay pwedeng maghanap ng trabahong bibigyan ka ng kontrata. Kailangan bumalik nga lang sa bahay ni Mama Weng bago mag-alas 5 ng hapon. Ang hindi makakasunod doon at sa iba pang rules ay mapaparusahan o kaya naman ay mapapalabas ng bahay. Malaking tulong ang bahay ni Mama Weng. Libre ang transient, pati pagkain. At ang pagkain ay hindi basta-basta. Kompleto ang groceries, karne, isda, gulay. Wala kang masasabi sa supply. Kami-kami nga lang ang magluluto at bahagi yon ng mga tasks namin. 20 days lamang ka-listener sa bahay ni Mama Weng. Yan ay bago mag 30 days yung visa. Pagdating ng araw na yon, kung sinong matitirang 5, yon ang lucky 5 ay siguradong may trabaho maganda na si Mama Weng mismo ang maghahanap at nanghingi sa mga connections niya sa Macau. Umuwi ako sa bahay ng alas 4 pa lang. At noon ay pinagkaguluhan ng mga housemates ang bagong dating na babae. Siya si Ate Gina, na siyang pinakamaganda. Dati daw siyang teacher dito, diyan sa Pilipinas. Mataba siya at magaling magpatawa. Siya ang kumompleto sa bilang ng 20 na mga housemates. Agad kong napansin si Dario nun sa sofa. Katabi niya si Glory, ang kulot at magandang housemate. Parang close na sila at yon ay kaagad na nakasakit sa damdamin ko. Agad akong nagselos kahit alam kong wala naman akong karapatan para magselos. Matamis ang ngiti sa akin ni Dario noon, pero hindi ko yung gusto. Hindi ko gusto yung masyadong pagkakadikit nila ni Glory sa sofa, kaya hindi ko siya nginingitian. Sa halip ay nagkunwari ako na hindi ko siya napansin. Bandang alas 9 ng gabi ay nagpa-meeting si Mama Weng kasama ang 4 niyang mata. Sila ang mga mata ng bahay. Kasama doon si Kuya Edgar na driver, si Chin Lee na isang Chinese na siyang hardinera,
si Aling Rosel ang matandang tagabigay ng mensahe at si Mang Dolph na siyang katiwala sa buong bahay. Hindi mahilig magsalita si Mang Dolph pero matalas daw ang kanyang mata at pandinig, pati na ang pang-amoy. Binigyan kami ng tig-iisang t-shirt. Kulay orange ito at may tatak ng pangalan namin sa harap at sa likod at isusuot daw namin iyon ng 3 araw. Kapag nasa bahay kami, bawal hubarin, not unless maliligo kami. Noon nga nalaman ko ang mga pangalan ng mga kasama ko at na-memorize ko. Sa mga babae, si Ana, Cherry, Francesca, si Ate Gina, Glory, Imelda, Joanne, Tina at Via. In alphabetical order yan. At sa mga lalaki naman, si Bonnie, si Dario, Edmond, Hero, Joshua, Leonard, Matt, Norwin, Regan, at saka si Wawi. Sila ang mga lalaki. At maliban kay Hero, lahat sila ay may itsura, lalo na si Leonard na napakaputi, matangkad at gwapo talaga. Sumunod si Regan, na kahit hindi masyadong mabuti ang lakas ng dating dahil well-trim ang kanyang katawan na pinaghirapan daw niya sa gym sa kanila noon sa Batangas. Hindi na si Dario ang pinakagwapo, pero si Dario ang kakaiba dahil maganda ang pagkamoreno niya at ang pagkasingkit ng kanyang mga mata. Sa babae naman, matingkad ang kagandahan ni Glory. Kulot-kulot ang mahaba niyang buhok na kulay light brown. Bagay sa kanyang flawless na skin ang kanyang buhok. Sumunod si Joanne na napaka-slim at napakagaling mag-English. Maganda rin ang morena beauties na sina Tina at Via na parehong taga-Bataan. Maganda rin sana si Francesca pero medyo mataba kasi. Walang pinipiling araw ang eviction o pagpapalaya sa bahay. Kapag nakadisplay na ang picture mo sa malapad na pinto, papalabas ng garahe na kung tawagin nila ay hunting, evicted ka na. Bubuhatin mo na ang bag mo at babay ka na. Maghahanap ka ulit ng transient na titirahan mo. Bibili ka ulit ng pagkain mo. At kung may natira pang araw sa visa mo, pwede pang maghanap ng trabaho. Kung wala na, syempre, uuwi ka na. Ang basehan lang naman ng eviction ay kung nasusunod mo ang mga patakaran ni Mama Weng sa bahay niya. Disiplina. Ituring mong bahay mo ang bahay niya. Pakikisama. Huwag mang-away ng housemate. Magsipag. Ito ay para sa bahay at sa duty sa trabaho. Oras, walang nililate sa pagpasok sa duty at pag-uwi ng bahay. Confidentiality. Huwag ipagsasabi sa iba ang tungkol sa bahay ni Mama Weng o kahit na tungkol sa kanya. O kahit na ano tungkol sa kanya. Ang karagdagang rule ang medyo nakakaloka. Pwede kang ma-inlove o makipagrelasyon sa ibang housemates. Pero bawal ang physical contact. Walang kiss, walang yakap, pati holding hands, bawal. Basta walang physical contact. Walang hidden camera sa bahay, pero may 4 na mata si Mama Weng. Sina Mang Dolph, Kuya Edgar, Chinley at si Aling Rosel. Sila ang mga makakakita at makakarinig ng mga ginagawa namin sa bahay na siyang magiging basihan na gagawing eviction. Tuwing 4:00 ng madaling araw, yun daw ang oras na naglalagay si Mang Dolph ng picture sa likod ng pintuan papuntang garahe. Picture
ng palalayasin sa bahay. Nung gabi ding yon ay may bisitang dumating matapos ang pamiting ni Mama Weng. Siya si Kuya Kiko na siyang kauna-unahang nakatanggap ng pinakamagandang trabaho mula kay Mama Weng nung nakaraang taon. Sa napakalaking poster doon sa dingding ng salas ay nasa gitna si Kuya Kiko. Parang siya ang grand winner. Supervisor na si Kuya Kiko noon sa Win Casino. At nagkakamal na siya ng maraming pera dahil yon sa pagkapanalo niya sa mga task at challenges sa bahay noon ni Mama Weng. Nagsalita din si Kuya Kiko noon at sinabi niyang magpakabait lang kami, maging malinis sa bahay at katawan, maging masipag, matutong magtimpe o magkontrol sa sarili. Nakakasiguro daw kami ng magandang trabaho sa Macau sa loob ng 20 araw. 35 lang ako, pero may mansyon na ako sa Pozo Robio. Sa Pozo Robio, Pangasinan. Makakaya nyo rin yan kung gusto nyo. 20 days lang naman, sabi pa ni Kuya Kiko noon sa amin. Marami sa amin ang na-inspire. Siyempre, sa totoo lang, napakahirap maghanap ng trabaho sa Macau. Kaya hindi nakapagtataka kung lahat kami noon sa bahay ni Mama Weng ay nangangarap. Lahat kami noon ay nangangarap na mapasali sa Lucky 5. Ang Lucky 5 kasi, sure na mayroong magandang mapagtatrabahuhan sa Macau. Muli akong nag-duty sa Emperor nung sumapit ulit ang umaga. Hindi na ako naglibot pagkatapos ng duty ko. Mas gusto kong umuwi na lang sa bahay ni Mama Weng at nadatnang ko ang gulo sa bahay. Nawalan daw ng pera si Francesca at ang nawalang pera ay natagpuan sa mga gamit ni Imelda. Inaway ni Francesca si Imelda at pinatulan naman siya ni Imelda to the extent na nagsabunutan sila. Nag-referee ngayon si Glory na maganda, kaya siya nadamay sa away. Ramdam namin kinabukasan ay may ipopost na litrato ng housemate na siyang mai-evict. Kami ni Norwin ang unang nakakita ng dalawang litrato. Litrato yon ni na Francesca at Imelda. Pagbalik ko ng bahay matapos ng duty ko sa Emperor ay wala na sina Francesca at Imelda sa bahay. Maraming tanong noon. Bakit si Francesca ay natanggal? Siya na nga ang ninakawan, matatanggal pa siya. Noon ay napapansin ko naman ang titigan ni Glory at Dario. Kahit titigan lang nila ay nasasaktan ako. Pero nagulat ako nang may magsalita sa likuran ko. Boyfriend mo si Dario? Paglingon ko'y nakita ko ang gwapong si Leonard. Hindi. Mabilis kong sagot. Kinikita mo ako? O kinikita mo ako, Lumin? Napapansin ko na lagi kang nakatitig sa kanya. Kung hindi mo siya boyfriend, I think gusto mo siya. Hindi. Nagkakamali ka sa observation mo, Leonard. Sabi ko na lang. Pero hindi ko kayang salubungin ang titig niya sa mga mata ko. Kung hindi mo gusto si Dario, edi siguro baka pwede ako manligaw. May boyfriend ako, Leonard. Nasa Dubai. Mabilis kong sagot. Pero yon ay pinagsisihan ko rin matapos kong maisip na may iba naman si Arlan. Si Thea, nasa Dubai naman pala. Sobrang layo ng Dubai dito, sagot ni Leonard. At bakit mo kasi ako liligawan? Bakit hindi si Gloria ang ligawan mo? Bagay kayo, sabi ko naman. Hindi kami bagay kasi ayaw ko ng babaeng maputi. Gusto ko yung ganyan lang. Yung gaya sa'yo, katamtaman.
Just perfect and I really like you, Lumen. Lalo na kapag nakasimangot ka, lalo kang gumaganda. Nakatingin ako nun kina Glory at Dario, doon sa may salas, at parang ang saya ng kwentuhan nila. Okay, Leonard, anong balak mo? Tanong ko. Ligawan ka. Sige, manligaw ka talaga. You mean, gusto mo rin ako? Narinig kong tanong niya noon. At naisipan ko na lang sumakay na lang kahit ang sabi ko, sa itsura mong yan, Leonard, sa tingin mo ba may babae na hindi magkakagusto sa'yo talaga? Sagot ko, sabay lapit ng kamay niya sa kamay ko, pero inilayo ko ang kamay ko at tumayo ako. Bakit mo ako hinawakan? Di ba bawal ang physical contact? Tanong ko. Oo nga pala. Buti na lang nasabi mo. Munti ka na tayong mapahamak. Nakangiting sabi niya habang nakaupo pa rin sa mga upuan sa dining room. Pero ako'y nakatayo na. Paglingon ko sa salas, nakatingin sa akin si Dario. Walang ekspresyon sa mukha niya. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Tumitindi na kasi noon ang selos ko sa kanilang dalawa ni Glory. Kinaumagahan ay maaga ulit akong nagising at inaasahan kong si Norwin ang magigisingan kong nagluluto ng almusal sa kusina. Pero nagkamali ako. Si Dario ang nakita kong nagpiprito ng pork chop. Good morning, bati niya sa akin. Pero hindi ko siya sinagot. Na-conscious ako bigla sa gusot-gusot kong buhok, kaya bumalik ako sa kwarto namin at nag-shower na lang ako. Pagbalik ko ng kusina after kong mag-PS, nandun pa rin si Dario. Hindi mo ako tinulungan sa pagluluto, baka maibig ka. Nakangiting biro niya. Kain ka na, dugtong niya. Si Norwin may sakit, hindi makaka-duty, kaya ako muna ang nagluto. Hindi ako sumagot. Nagtimpla ako ng kape kasi yun ang paborito kong partner ng pork chop. May kasalanan ba ako, Lumen? Narinig kong biglang tanong niya. Hindi ko siya pinansin. Nagmadali akong kumain nang makita ko si Kuya Edgar sa salas. Siya kasi ang maghahatid sa akin sa Emperor. Hanggang 1:00 ang duty ko sa Venetian. Baka gusto mong mamasyal mamaya, 1 p.m. Narinig kong sabi ni Dario. Ewan ko, bahala na, sagot ko naman. Pero nakangiti siyang nakatitig sa akin. Hintayin kita sa putol, 1:30, sabi niya. Nag-duty nga ako noon at lumabas din ako ng salas. Mag-aalas 9. Pero nakasabay ko si Angela na regular na housekeeper sa Emperor. Palabas na rin siya doon, pero sabi niya ay dadaan daw siya sa friend niya dahil may libreng wifi doon sa friend niya. Pwede makapag-internet din. Sabi ko, sure. Kabayan, ikaw pa. Sumama nga ako kay Angela. At nung makarating kami sa resto kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niya, ay pinahiram niya sa akin ang notebook niya. Ako pa talaga ang pinauna niya. At agad akong nag-view ng Facebook ni Arlan. Nabasa ko ang message ni Thea sa mismong wall ng Facebook ni Arlan. Tandang-tanda ko pa ang message. Ang sabi niya, hindi mo na ako kayang saktan. Manhid na ang puso ko sa mga pasakit mo. Kesa magalit ako sa iyo, mamahalin na lang kita sa paraang gusto ko. Naintriga naman ako sa post ni Thea na ilang minuto pa lang niyang naipost sa wall ni Arlan. Hindi online si Arlan noon,
Kaya't alam kong hindi pa niya nababasa yon. Sigurado ako na para yon kay Arlan dahil sa wall mismo ni Arlan yon na i-post. Kaya lang, naisip ko rin bakit sa wall? Bakit hindi na lang sa private message? Pang-10 umaga namin sa bahay ni Mama Weng. Kami ulit ni Norwin ang nakikita ng 2 litratong nakadikit sa pinto. Pictures ni na Cherry at Edmond. Nagtaka kami ni Norwin kung anong violations ng 2. Pumasok kami ni Norwin bago mag 5:00 at pagbalik ko ng bahay nung pasado 9:00, wala na si Cherry at si Edmond. Walang nakakaalam kung anong dahilan kung bakit sila napaalis. Ganon din sa dahilan kung bakit natanggal si Francesca na siya na nga ang pinagnakawan ng pera. Napapailing na lang kami noon kasi malaking katanungan sa amin yung mga dahilan ng eviction. Pero mas nakapagtataka nung picture ni Joshua ang makagis na namin sa pintong kung tawagin ay Hoteng. Tulog pa si Joshua noon, kaya't hindi na namin natanong kung anong kasalanan niya. Pagkatapos ng duty ko sa Emperor, ay nagmadali akong makauwi, kaya't diretso ako sa nakaparking na shuttle bus. Pero may humarang sa dadaanan ko. Si Dario. Natigilan ako kasi may dala siyang bulaklak. "For you," sabi niya. Tinanggap ko ang bulaklak pero malaki ang pagtataka ng isipan ko this time. "Siguro sasama ka na sa akin sa pamamasyal," sabi niya. Hindi ko kasi siya sinipot doon sa putol nung una siyang magyaya. So pinagbigyan ko siya. Kahit sa totoo lang ay may pagtataka sa isip ko kung bakit ako ang gusto niyang makasamang mamasyal. Pwede rin naman si Glory kasi bakante rin siya. At saka bakit ako binigyan ng flowers? Napapangiti na lang ako noon kasi hindi ako makapaniwala sa iniisip kong baka may gusto siya sa akin. Hindi ako kagandahan kumpara kay Glory o kay Joanne. Nakakatawa, di ba, Lumen? Magkasama tayo sa isang bahay pero sobra kitang namimiss. Narinig ko pang sabi niya. Hindi ako komportable sa tutumbukin ng usapan kaya binago ko ang topic. Bakit daw naibig si Joshua? Tanong ko. Di ko alam. Walang nakakaalam. Ako, baka bigla na rin ako maibig nang hindi ko alam ang dahilan. Pero bago pa mangyari yon, Lumen, bago pa tayo magkahiwalay, ay may gusto akong sabihin sa'yo. Tumigil siya sa paglalakad at saka humarap sa akin. Diretso sa mga mata ko ang titig niya. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Gusto kong malaman mo yan habang hindi pa huli ang lahat. Nung sumunod na umaga, pagkagising ko ay madilim sa kusina. 14 na araw na namin noon sa bahay ni Mama Weng. At nung madaling araw na yon ay wala na si Norwin na siyang nakasanayang kong nakakagising nagluluto. Nung switch ko ang ilaw ay nabigla ako nang makita ko ang 7 magkakatabing litrato sa pinto. As in, 7. Sobra ang pagkakaba ko noon. Pero agad ding akong na-relieve nang makita kong wala doon ang litrato ko. Wala din doon ang litrato ni Dario. Sina Glory, Norwin, Tina, Via, Reagan, Matt at Wawi ang mga litrato sa pinto
na mai-evict na. Sobra na ang pagtataka ko noon kung bakit biglaan at kung bakit ang dami nila. Ang natira na lang, ako, si Ana, si Ate Gina, si Joanne, at sa mga lalaki naman, si Dario, Bonnie, Hero, at Leonard. Sinikap ko ring magluto ng breakfast para sa lahat. Kahit na mag-isa lamang ako, kahit nahirap ako kasi nakakalito na yung mga nangyayari sa eviction. Lahat kami nagsisikap na huwag matanggal lahat. Nagsisipag at nagpapakabait. Pero bakit may natatanggal pa rin? Matapos akong mag-duty ng umagang yon, ay nagmadali akong umuwi. Yun ang mahirap ng madaling araw umalis. Laging excited umuwi upang makibalita. Pero paglabas ko ng hotel ay may humarang sa akin, si Dario. At may dala na namang bulaklak noon. Pinagsabihan ko na siya, wala ka pang trabaho. Bili ka na ng bili ng bulaklak. Mamaya, maubos ang pera mo. Baka maibig ka pa. Uuwi ka ng luhaan sa Pilipinas. Sabi ko. Pero ngumiti lang siya. Sabay hila sa kamay ko upang tumakbo. Habulin ang papaalis na shuttle bus papuntang pier. Hindi na lang ako nagtanong dahil alam kong sa pasyalan na naman ang punta namin. That time ay dinala ako ni Dario sa Grand Prix. Isa yun sa dinarayong lugar sa Macau. Karera ng mga kotse ng mabibilis. Maghapon ulit kami ni Dario sa labas at nung pauwi na kami, tsaka nagbalita si Dario at ang sabi niya, may nomination mamayang gabi. Bukas, 2 ulit ang matatanggal mula sa gagawing nominasyon. Isang babae at isang lalaki. 9 na lang tayo, di ba? -2. Tapos 7 na lang bukas. Siguro matatanggal na ako, sabi ko. Bakit ka naman matatanggal? Baka lang, sagot ko. Naramdaman ko ang biglang paghawak ni Dario sa aking kamay. Hinayaan ko lang siya. Gusto ko naman kasi yun. Ramdam ng puso ko ang pag-ibig para kay Dario. Hindi ko lang masabi dahil hindi pa kami break ni Arlan. Alam mo yung tipong parang nalalandian ako sa sarili ko kung papatol ako sa iba kahit na wala pang closure ang relasyon ko kay Arlan. Basta, kahit anong mangyari, Lumen, tandaan mo, ikaw ang bumuhay ulit sa puso ko. Kinabukasan ka, listener, ako ulit ang kauna-unahang gumising. Madilim sa kusina. Pero nag-post ako sandali bago ko binukas ang ilaw. Si Leonard ang sinulat ko sa papel. Si Leonard ang isinulat ko sa papel noong nominasyon ng gabi. Sa babae naman, si Ana. Ang rason ko, feeling ko madali siyang makahanap ng trabaho sa labas. Ganon din si Ana. Sipag lang naman talagang kailangan nila. Hindi nila kailangan ng swerte. Huminga pa ako ng malalim bago ko pindutin ang switch ng ilaw. Kapag kasi nagliwanag, makikita ko na kung kaninong picture ang nasa pinto. Sandali pa akong napangiti nung maalala ko ang ibig sabihin ng hoting. Naitanong ko sa isang Chinese na katrabaho ko sa Emperor. Likod pala ang ibig sabihin. Puwet. Noon ay pinindot ko ang ilaw pero hindi ako direktang tumitig sa litrato. Sa mga litrato na nakadikit sa hoting. Pero sa sulok ng mga mata,
Naaninag ko ang isang babae at isang lalaki ang nasa picture. Okay, sabi ko sa sarili ko, sabay lingon ng diretso sa mga litrato. At yon ang kauna-unahang pagkakataon na lumuha ako ng umaga. Oo, napaluha ako. Dahil litrato ko ang isa doon. Ibig sabihin, ako ang isa sa dalawang may pinakamaraming nominasyon na puntos kagabi. Si Hero ang kasama ko. Impake na! Narinig ko ang boses ni Mang Dolph mula sa kabilang kwarto na noon ay humakbang palapit sa akin. 15 minutes, Lumin. Bilisan mo at huwag kang mag-iingay. Wala kang kakausapin kahit sino maliban sa aming 5 staff. Hindi ka na dapat mag-shower o maligo. Bilin niya. Sinunod ko na lang siya. Binilisan ko ang pag-impake ng gamit ko. Nung bitbit ko na ang trolley bag, ay napatitig ako sa pinto ng kwarto ng mga lalaki. Umasa pa talaga akong makikita ko si Dario. Pero yon ay hindi nangyari dahil ang sumunod kong nakita ay si Kuya Edgar na driver. Sumakay ako sa kotse pero alam kong hindi na yun papuntang Emperor. Goodbye, Dario. Bulong ko na lang sa sarili ko, kasabay ng pag-agos ng luha sa mga mata ko. Hindi lang naman kasi ang paghihiwalay namin ni Dario ang nakakalungkot, kundi ang katotohanang wala akong napala sa pagpunta ko sa Macau. Uuwi ako ng luhaan. Mabuti na lang at hindi alam ng parents ko na nag-abroad ako. Si Mona lang ang nakakaalam at pwede ko naman siyang sabihan na wag siyang sasabihin kahit kanino na nag-abroad ako. Pero hindi ako nakahanap ng trabaho. Sabi ko, okay lang. Tatanggapin ko na lang. Hindi sinasagot ni Kuya Edgar ang mga tanong ko habang nasa biyahe kami. Bawal daw siyang magsalita, pero isa lang nasabi niya. Huwag daw akong mag-alala. Pumasok kami sa border ng China. Tinatakan ulit ang passport ko. Then, nagbiyahe kami sa Guangdong. At makaraan ng kulang 1 oras ay pumasok ang kotse sa isang napakalaking gate. Binitbit ni Kuya Edgar ang trolley bag. Bumukas ang pinto ng malaki at magarang Chinese house. Malakas ang kabog ng dibdib ko at parang hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Pero nakaramdam ako ng relief nang makita ko kung sino ang babaeng nakangiting nagbukas ng pinto. Si Imelda. Siya yung housemate na napagbintangang nagnakaw ng pera ni Francesca. Patakbo akong lumapit sa kanya, pero gaya ni Kuya Edgar ay ayaw ding magsalita ni Imelda. Inakay niya ako sa kusina kung saan may nakahanda ng pagkain. Sabay kami nag-almusal, pero ayaw niyang sumagot ng kahit na anong tanong. Nung matapos akong kumain, ay inakay ulit niya ako sa isang kwarto kung saan nakabukas na si Mama Weng. Magandang umaga sa iyo, anak. Nakangiting bati ni Mama Weng sa akin. Good morning po. Sagot ko naman. Sa ibabaw ng mesa niya ay nakita ko ang cellphone ko. Umupo ka at simulan mo nang magtanong ng mga bagay na alam kong kanina mo pa gustong malaman. Ako lang ang makakasagot sa lahat ng tanong mo, sabi niya. Noon ka, listener, ay magaan na ang pakiramdam ko. Wala nang takot. Alam kong mabait si Mama Weng at wala akong dapat ikatakot sa bahay ni Mama Weng. Sa Guangdong na ako nagbihis. Pagkatapos ay sumakay ulit kami sa kotse na minamaneho ni Kuya Edgar. Pero kasama namin si Imelda.
Binigyan ako ni Mama Weng ng 1,200 patakas at ang suot kong damit, sapatos at bag ay bigay din ni Mama Weng. Mamahaling bestida yon na kulay black, pure black. Noon ay kagad naman akong kinuhanan ng litrato ni Kuya Edgar. Pinag-post niya ako sa harap ng bahay ni Mama Weng. Bumalik kami sa Macau para mag-enjoy, mag-relax, mamasyal. Yun daw ang unang reward ng mga naibik. Nalaman ko din mula kay Mama Weng na sa lahat ng naibik ay sina Francesca, Edmond at Cherry lang ang talagang natanggal na walang napala. Yung may 7 natanggal, yung grupo ni Glory at Norwin, kaya sila naibik ay dahil may mga trabaho na sila. Naging successful sila sa paghahanap. At ako, may trabaho na rin naghihintay sa akin doon. Doon mismo sa pinagtriningan ko sa Emperor Palace. Pero pina-finalize pa ni Mama Weng ang mga documents ko noon, kaya relax-relax lang daw muna kami. Si Imelda ang sekretary ni Mama Weng sa mga negosyo niya sa Guangdong. Yung pagkawala kunwari ng pera ni Francesca, planted pala. Ang kumuha ng pera talaga niya na naglipat sa gamit ni Imelda ay si Mang Dolph. Kaya lang, masyadong naging masakit ang mga salita ni Francesca noon. Kaya siyang natanggal. Noon ko na nakilalang mabuti si Mama Weng. 2 taon na raw siyang tumutulong sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho sa Macau. Sa ganong paraan na parang big brother. Wala daw kasi silang anak ng asawa niyang si Ensik. May depression daw si Mama Weng. May karamdaman daw si Mama Weng sa kanyang matres. Kaya para makatulong sa mga kababayan niyang itinuturing niyang anak, ay ganon ang ginagawa niya. Tinatanggal niya ang mga masasamang ugali at tinitira ang mga dapat matulungan. Mas maraming nag-nominate kay Hero kesa sa akin. Si Mang Dolph ang naghatid sa kanya sa bahay nila sa Macau. Ang asawa ni Mama Weng ang bahala kay Hero. Ipapasok daw siyang security guard. Naging bahagi ng kwentuhan namin ni Imelda sa kotse noon si Dario. Nung nasa biyahe kami papuntang Macau. Base yon sa kwento ni Mama Weng. Ang bagay na yung ka-listener ay kinalungkot ko. May girlfriend daw si Dario sa Macau. At ang babaeng yon ang dahilan kung bakit bumalik si Dario ng Macau. Ikaw lang yata hindi na-interview eh. Yung iba, laging pinatatawag ni Mama. Ganito ang comment ni Imelda nung mapansin niyang wala akong kaalam-alam sa mga pangyayari sa bahay. Kaya alam namin ang tungkol sa bawat housemate, pati sa mga pampersonal nilang buhay. Alam mo, buti hindi ka kumagat doon sa panliligaw ni Leonard. Kung kumagat ka noon, baka noon ka pa natanggal. Kwento pa sa akin ni Imelda. Bakit? Tanong ko. Tumawa naman si Kuya Edgar. Pamangkin ni Mama Weng yung si Leonard? Panggulo lang yun sa bahay, sagot niya. Pero girl, tama ba ang observation nila na ikaw daw ay in love kay Dario? Ito ang sumunod na tanong ni Imelda na hindi ko nasagot kaagad. Huy, in love ka ba kay Dario? Itinanong ulit sa akin ni Imelda yon. Sagot ko naman, sana. Kaso, may girlfriend naman pala siya dito. Malungkot kong sagot kasabay ng galit ko kay Dario. Hindi kasi naikwento sa akin ni Dario ang tungkol doon sa girlfriend niyang siya palang reason kung bakit siya bumalik ng Macau. Madaya siya, sabi ko pa. Pero nakangiti pa rin si Imelda. Bagay na ipinagtaka ko kung bakit. Yun pala nung makarating kami sa San Malo Park sa Macau ay naghihintay na sa amin si Dario. At nang makita niya ang kotse ng sinasakyan namin ay kaagad sumilay ang matamis ng ngiti na labi niya. Tinapik ni Imelda ang likod ko.
Tsaka niya sinabing, "Enjoy your day, girl. You deserve this." Pagbaba ko ng kotse at paghakbang ko palapit kay Dario, ay may napansin akong kumislap na flash ng kamera. Paglingon ko, nakita ko si Kuya Edgar na may hawak ulit ng kanyang DSLR camera. Naramdaman ko ang paghawak ni Dario sa kamay ko. Tapos, umakbay siya sa akin. Ikinaway ko naman ang kamay ko sa bewang niya at pumose kami sa harap ni Kuya Edgar. Pagkatapos nun, ay iniwan nila kami. Kailangan daw namin ng privacy, sabi ni Imelda. Noon nga ay marahan kaming naglakad ni Dario sa park. Narinig ko siyang nagsalita. Ang sabi niya, second day pa lang natin sa bahay. Alam mo ba, ibigtad ka agad ako. Narinig kong sabi niya nung naglalakad kami sa park. Napalingon ako sa kanya. Na-hire na ako sa Wynn Casino sa restaurant. Pero hindi ko pinatulan. Kasi gusto ko pang manatili sa bahay para makasama pa kita. Kinausap ko lang si Mama Weng na wag muna akong ibigay. Bakit mo ginawa yon? Nasa top 7 ka na, sabi ko. Sabi ko nga, gusto pa kitang makasama. Bakit ba hindi ka naniniwalang mahal kita? Kasi pakiramdam ko hindi tayo bagay. At saka, nalaman kong may girlfriend ka dito. Kaya daw bumalik ka dito dahil sa kanya. Ex-girlfriend ko na siya, si Catherine. Wala na kami totally. At saka hindi na kami. Hindi na magiging kami. Natatandaan mo ba, Lumen? Nung una tayong magkita? Nung may nahulog na pera sa wallet ko? Nung dinukot ko ang picture ni Catherine para punitin? Umiiyak ako nun. Pero humingi ako ng sign sa Diyos na sabi ko, kung sino mang babaeng makikilala ko agad siya ang makakatulong sa akin para makamove on. Siya ang mamahalin ko. Then ikaw ang nakilala ko. Kaya mo pinipilit ang sarili mo na mahalin ako, ganun ba? Lumen, hiniling kita sa Diyos. Sagot niya noon. Umupo ako sa ibabaw ng isang magarang upuan sa park. Tumabi siya. Hindi ko siya tinitingnan. Lumen, mahal kita. Dario, ganun ba kadali para sa'yo? Yung pag-ibig na kapag hiniling mo lang, tapos kung sinong makita mo doon sa kalsada ay siya na? Hindi ganun kadali, Dario. Ang pag-ibig, sa tingin ko humihiling ng habang buhay. Alam mo yon? Yun ang sabi ko. Kaya lang, bigla siyang sumabat sa akin. At ang sabi niya, hindi ako marunong sumuko, Lumen. Nakarating ako dito sa Macau kahit alam kong hindi sigurado ang buhay. Pati sa pag-ibig ko sa'yo. Makikipagsapalaran ako at naniniwala ako. Magtatagumpay ako. October 28, 2011, nung tanggapin ko ang pag-ibig ni Dario. Nasa putol kami noon. Marami kami mga bagong kaibigan. Katrabaho, ka-boardmates, at mga dating kasama sa bahay ni Mama Weng. Naging success sila sa pagsagot ko kay Dario. Naging friends na sila ni Catherine, ang kanyang ex na nagtatrabaho sa flower shop sa Red Market. Doon pala kumukuha ng bulaklak si Dario. Yung mga flowers na ibinibigay niya sa akin. Doon niya kinukuha. Sinagot ko lang si Dario nung i-add ako ni Thea sa Facebook. At nagkaroon kami ng communication. At siya mismo ang umamin sa akin, may relasyon pa rin sila ni Arlan.
Sabi pa ni Thea, hindi raw maganda ang takbo ng relasyon nila kasi nga ako daw ang mahal ni Arlan at may promise daw si Arlan sa akin. Nag-message din ako kay Arlan. Break up message. Hindi ko na masyadong pinag-isipan ang message na yon. Basta ang alam ko, dapat ko na siyang i-break dahil nagawa niyang pagtaksilan ako. Bi-break ko siya, tsaka ako sinagot si Dario. Brinake ko siya, tsaka ako sinagot si Dario. E di ayos. Walang problema. Sa ngayon, engaged na kami ni Dario. We love each other so much. Kaya lang, gusto pa naming magtrabaho at mag-ipon pa para sa aming future. Nung una masipag pa akong mag-post ng mga bago kong picture sa Facebook kasi gusto kong gantihan si Arlan. Natupad ang plano kong maglagay ng magaganda kong pictures para i-like niya ang lahat ng pictures ko. Nilalike niya, kaso nga lang, hindi okay yon sa aking mahal na si Dario. Ayaw daw niyang masyado akong public, kaya yon, pinatago niya sa akin ng mga pictures ko. Well, he's my boss now, and mahal na mahal ko siya. At saka sa tingin ko, tama naman siya. May blessing din si Dario sa pag-share ng aking story. Kaya nga lang siya mismo ang nakialam sa aking Facebook para itago daw ang mga dapat itago. Happy po kami ni Dario at kontento ako sa buhay ko dito sa Macau. March 2013 pa ako uuwi, pero babalik din ako because I really love it here. May pamilya din kasi ako dito kung saan sinamamaweng ang aming mahal na ina. Hanggang dito na lang po, Kuya Ethan. At maraming salamat sa pagbasa sa aking mahabang kwento ng buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Nicole. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batin natin, di na namamalayan. Heto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin ko
ating pilak at ginto, diamante may abutin. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Sa